Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father Mark. So nasa pangatlong paglalakbay tayo, itong simbang gabi na kung saan kabahagi ng ating paghahanda. Sa sinabi ko noon, ah, tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil sa ating paghahanda, tayo ay ginabayan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung ating natandaan, nung unang simbang gabi, narinig natin ang Ebanghelyo na si Jesus ay nagsabi na ang kanyang mga gawa ay siyang magpapatotoo na siya ay sinugo. Siya ang inaantay ng mga tao. At dito rin nakita ang kahalagahan ng pagpapatotoo natin sa ating kapwa, sa ating buhay, patungkol sa ating Panginoon. Tayo ay tagadala ng mensahe ng ating Panginoon, kagaya ni Juan Bautista. At kahapon, narinig natin ang ating pagbasang napakahaba. Maraming mga pangalan na nabanggit doon. At alam natin sa mga pangalan na iyon, mga kanununuan ni Jesus, hindi rin naging maganda ang kanilang buhay, pamilya. Merong mga dysfunctional family. Pero ang pinupunto kahapon sa ating pagbasa ay pinapakita na si Jesus ay hindi lamang siyang sugo, kung hindi siya ang Mesiyas na ipinangako ng Ama. Dahil nga ang Mesiyas ay manggagaling sa lipi ni David. At kahapon nakita natin ang line, ang linya o genealogy na sinasabi natin, kung saan kapag balikan natin ang kanilang mga henerasyon, makikita natin na si Jose ay nasa lipi ni David. At ngayon, ang pagpapahayag sa plano ng Diyos ay ipinahayag ito sa isang tao na nagngangalang Jose. Alam natin na si Jose ay mabuting tao. Pag sinabi nating mabuting tao, meron siyang pananampalataya sa Diyos. Meron siyang takot sa Diyos. Meron siyang pagmamahal sa Diyos. At yun ay nakikita sa kanyang mga ginagawa. Pero nga, ang pagpapahayag ng gawa ng Diyos sa buhay ni Maria ay unang-una, hindi agad ito naintindihan ni Jose. Kailangan ni Jose na maintindihan niya ang mga galaw ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa buhay ni Maria, ang kanyang magiging asawa. Kaya dahil sa hindi niya ito naintindihan agad-agad, siya ay may mga iniisip. Dahil sa kakulangan ng pag-intindi sa sitwasyon, siya ay gusto niyang hiwalayan si Maria. Dahil nga ayaw ni Jose na mayroong bahid ang kanyang mananampalataya, silang dalawa. Nagtataka nga si Jose, paano kaya nangyari yaon na wala namang ibang lalaki si Maria. Alam naman niya na si Maria ay mabuting tao, magiging mabuti niyang asawa. Si Maria ay hindi maloko, si Maria ay hindi nagsisinungaling. Kaya siya nalilito. Kaya nga, plano niyang hiwalayan ng muna si Maria sa lihim.
dahil ayaw niya na si Maria ay magiging danger ang kanyang buhay. Kasi sa kapanahunan nila, pwedeng maging hatulan ng kamatayan si Maria. Pero dahil mahal ni Jose si Maria, kaya gusto niya itong hiwalayin sa lihim. Pero napakaganda ang hindi lang ang gawa, ang galaw, ang tulong ng Diyos na makikita sa buhay ni Maria, pati din sa buhay ni Jose. Sa panahon na si Jose ay nalilito, sa panahon na si Jose ay ibang iniisip, may mga plano siya, pang sariling plano at gusto niya. Pero ang Diyos ay nagpadala ng anghel upang ipaliwanag kay Jose ang mga pangyayari. Kaya sa panaginip, doon narinig, nakita ni Jose na ang pagdadalang tao ni Maria ay hindi dahil sa siya ay nagsisinungaling, siya ay may ibang lalaki, siya ay nakikiapid o ano pa mang mga bagay. Kung hindi, yan ay ang kalooban ng Diyos na mangyari sa kanya. Na siya ay magiging ina, siya ang tagapagdala nitong anak na pangangalan nilang Jesus. Nang ibig sabihin, God saves. Hindi naging madali para sa buhay ni Jose at ni Maria ang mga pangyayari. At wala din namang guilt na nasa kanila dahil alam nila na wala silang pagkakamali, wala silang ginawang masama. Bagkus nangyari ito, bagkus ang galaw ng Espiritu, galaw ng Diyos, ay hindi agad-agad ito tinanggap ng tao. Kaya sila ay nagkaroon ng suffering sa buhay nila. Pero ang Diyos ay nagpaliwanag. Ibig sabihin, nag-intervene ang Panginoon sa panahon na si Jose ay mahina. Sa panahon na si Jose ay fragile. Panahon na si Jose ay wala, confused. Sa panahon na si Jose ay mayroong personal na balak, hindi kalooban ng Diyos ang kanyang naisip. Kaya hindi ito pinalagpas ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagtingin sa karanasan ni Jose at ni Maria, ganun din makikita natin na may pagkakahawig sa ating karanasan. Hindi lingid sa ating kaalaman na minsan tayo ay confused. Lalong-lalo na kung ang gagawin natin ay tama ba o hindi. Minsan, meron tayo pang sariling kagustuhan. Kagaya ni Jose, meron siyang gusto na hiwalayan si Maria. Pero ang kagustuhan natin, kadalasan ay hindi kagustuhan ng Diyos. Minsan, marami tayong mga ginagawa na hindi alinsunod sa kalooban ng Diyos. Minsan nga, ito pa ang nagdadala ng hiwalayan ng mag-asawa. Minsan nga, ito pa ang nagdadala ng awayan. Minsan nga, ito pa ang nagdadala ng puot at galit at hindi pagkakaunawaan. Minsan, ito pa ang nagdadala ng division sa buhay natin. Pero napakagandang pagnilayan natin kung paano ang Diyos na handa tumulong sa atin upang hindi mapariwara ang buhay natin. Kagaya ni Jose, siya ay litong-lito, bagkus ang Diyos ay nagpahayag, nagpakita ng tulong sa kanya. Kaya ganito na lamang. At sana hindi natin makalimutan na nangyari ang tulong ng Diyos dahil si Jose ay bukas ang kanyang isipan at puso. Tinanggap niya ang paliwanag
ng Diyos, ng gabay. Kaya siya ay tinanggap niya si Maria. Sa ating paglalakbay sa siyam na gabing ito, nawa ay tingnan natin ang ating mga sarili. Ano ba ang nagawa natin na siyang nakakasira ng relasyon, nakakasira ng damdamin, nakakasira ng plano ng Diyos? Meron ba tayong mga pagkakamali na dapat nating hingiin ng tawad? Meron pa tayong dapat nakausapin na tao dahil ito'y matagal nang hindi natin kinakausap? Meron ba tayong galit, inis na ating dinadala sa ating mga kapatid o sa ating mga magulang o kanino man? Nawa mga kapatid, hingin natin ang gabay ng Diyos upang sa gayon hindi tayo dalhin sa hindi mabuti ang mga bagay na ito. Nawa ay bukas ang ating isipan at damdamin sa gabay ng Diyos. Kagaya ni Jose, tinanggap niya ito ng buong buo at nagiging maayos ang kanilang pagsasamahan ni Maria. Amen. Magsitayo po ang lahat.